ayan, another entry na naman for today's video ang inyong Inday Maria. Kahapon nga ito mga ka-Inday ko dahil alam nyo na nga, ang lagi-lagi ko sinasabi sa inyo, lahat ng mga video ko ay hindi updated. Dahil Monday nga kahapon mga ka-Inday ko ay syempre kailangan natin mag-asikaso sa ating mga estudyante at papasok sa trabaho. Tinatamad pa nga ako dyan bumangon mga ka-Inday ko kasi sobrang sakit po talaga ng aking katawan dahil sa dami na nilaban ko kahapon. Kaso siyempre bilang nanay kailangan kong bumangon dahil wala namang ibang mag-asikaso ng kanilang pagkain. Tapos tuwing Lunes din kasi mga ka-Inday ko ay hinahanda ko din yung babauning damit ng aking mister. Kaya alam nyo naman yon, kailangan mo ding asikasuhin dahil siyempre alam niya kasi na minsan lang din naman siya umuwi. Kaya ayun, talagang kapag umuwi yan ay akala mo naman talagang tatlong anak ko dito sa bahay. Alam na alam talaga ng mga kasama ko dito sa bahay mga ka-Inday ko na kapag ako'y nagagalit na kasi talagang lumalabas talagang aking pagiging dragon dahil naman kasi mga ka-Inday ko ang hirap-hirap kayang kumilos tapos yung iba makikita mo ayan pa-chill-chill lang tapos biglang magmamadali kasi malilate o di ba? Sa mga kapwa nanay ko na mga nagtatrabaho na tapos gumagawa pa sa gawaing bahay, pakatatag lang kayo, pasaan ba't kapag lumaki na yung mga anak natin, makakatulong at makakatulong na rin sila sa gawain. Lalo na kapag tinuruan natin ang ating mga anak, ang hirap naman kasi mga ka-Inday ko kapag tayo ang kikilos sa bahay, paano na kapag nagkasakit tayo, edi tayo pa rin yung babangon para magkasikaso sa kanila. Kaya dapat habang bata pa yung ating mga anak, ay bigyan din natin sila ng responsibilidad dito sa bahay. Hindi po nakakaawa mga ka-Inday ko ang batang tinuturuan sa gawaing bahay dahil para din po kasi yan sa kanila sa paglaki. Lalong-lalo na kapag siyempre hindi naman tayo habang buhay kasama nila. Ayun, kapag nakikitira sila sa iba nilang kamag-anak, ay hindi sila masasabihang tamad, o 'di ba? Habang naghuhugas nga ako diyan mga ka-Inday ko, ay talaga namang ang inyong Inday Maria ay sige din ang kilos ng bibig. Nakakainis lang kasi mga ka-Inday ko dahil alam ko naman na hindi sinasadya natin Sofia na mabasag yung kanyang cellphone o malaglag sa jeep. Pero syempre dapat huwag na siyang paulit-ulit dahil hindi naman kasalanan din namin dito sa bahay. Dahil paulit-ulit namin sinasabi sa kanya na dapat kapag nasa biyahe, ang cellphone ay nasa bag. Alam ko naman na nahihirapan siya na wala siyang ginagamit na cellphone kasi alam niyo naman ang Inday Sofia ay talagang lagi yan nakababad sa kanyang cellphone mga day. Pag nasa bahay yan, nakikita mo lang talaga yung kumikilos kapag inuutusan namin siya sa labas pero pag nandito lang yan sa bahay, wala yung ginagawa kundi hawakan yung cellphone niya. Yun lang kasi ang nagiging pahinga ni Inday Sofia mga ka-Inday ko, ang manood ng TikTok. Tapos, minsan habang hawak niya yung cellphone niya, tapos nakakaisip siyang gumawa ng tula, dun lang din niya nilalagay sa note mga ka-Inday ko. Kaya ngayon nabasag yung cellphone niya, ay sobrang nalulungkot talaga siya mga ka-Inday ko kasi yung mga ginawa niyang tula ay dun lang nakalagay sa mga notes. Paano na niya ngayon makukuha? Basag na basag talaga at durog na durog ang LCD. Kaya sabi ko sa kanya, hayaan mo na kung ano yung mga natatandaan mo, ay isulat mo na lang dun sa notes sa notebook mo. Kasi sayang naman talaga mga ka-Inday ko yung mga ginawa niyang tula. Ang hilig-hilig pa naman ni Ate Sofia magsulat kapag every time ko ano yung nasa mood niya. Kaya ang sabi ko sa kanya, hayaan mo na. Pasaan ba't magkakaroon ka din ng bagong cellphone? Pero tis-tis lang sa ngayon kasi nga hindi ka pa talaga namin kayang bilhan. Ang sabi namin sa kanya, siguro baka December pa kasi magbabayad pa kami ng mga utang. Buti naman at pumayag siya at sabi niya, sige okay lang, kaya ko pa naman tiisin. Ay, Cheris, may ganon. Pagkatapos ko nga mga ka-Inday ko mag-asikaso ng pagkain nila, ay agad ko inasikaso ang babauning damit ng kanyang daddy papasok sa trabaho. At ang inyong Inday Sofia naman ay imbis na magmadali dahil meron silang flag ceremony ay paikot-ikot naman. Ito talagang tong bata na to hanggat hindi ko nasisermonan ay hindi magmamadali. Ay, may ganon. Dahil nalalapit na mga ka-Inday ko ang laban nila Inday Sofia sa MTAP, ay sabi niya sa akin ay madalas na naman siyang late makakauwi dahil meron silang review. At ang sabi nga din niya sa akin mga ka-Inday ko ay mamaya ay hindi muna siya a-attend ang review dahil meron silang laban. Yung tungkol sa gardening, yan sabi ko sa kanya, sige bahala siya. Basta kung meron siyang kaibigan na may cellphone na dala, mag-update na lang siya sa akin. Kasi alam niyo ba mga ka-Inday ko na gamit talaga ni Inday Sofia ang kanyang cellphone. Lalong-lalo na kapag late siyang umuwi. Kaya ayun, syempre nalungkot din kami. At pagising nga agad ni Dudong Kalib mga ka-Inday ko ay kumain na kami kasi mag-11 na kasi yan ng tanghali. At alam nyo naman ang iyong Dudong Kalib ay talagang palagi yan nagdadaldal kahit kumakain kami. At ayun nga dumating na si Iya, yung kaibigan niya na madalas niya nakakalaro. Tapos yun, ayun naaligagana naman at umalis na naman sa kanyang upuan. Grabe talaga yung mga bata mga ka-Inday ko no, napakabilis nilang ma-distract lalo na kapag nakita na nila yung mga kaibigan o kalaro nila. Talagang ayun, hindi na nakafocus sa pagkain.
Paano ba naman kasi mga ka-inday ko, yang dalawa na yan ay naglalaro na naman sa big car ni Caleb. Ang sabi ko nga sa kanila ay wag nilang patunugin ng patunugin kasi nga wala ang charger at hindi namin alam kung ano yung gagamiting charger para hindi mawala yung music dun. Ang ganda-ganda din kaya ng sound trip dun mga ka-inday ko. Ang saya-saya lang mga ka-inday ko kasi yung mga bagay na hindi namin nararanasan noon ay nararanasan ng mga anak namin. At ayun pa, sobrang blessed talaga namin kasi nga binibigay lang yun at hindi namin binibili. Alam niyo ba mga ka-inday ko, tiningnan namin yung presyo nun sa may online. Diyos ko mga dayo, maabot siya ng 6,500 to 7K yung presyuhan. O di ba ang mamahal? Kung ako naman mga ka-inday ko, hindi ko bibilan ng aking anak ng laruan ng ganun. Lalo na syempre, mas mahalaga pa din yung pera kaysa sa laruan. O di ba mukhang pera lang si Inday. Charis ay ganon. Pagdating nga ni Inday Sofia mga ka-inday ko, ang sabi ko sa kanya, ilumabas muna kami dahil ako ay magre-reels. O di ba kitang-kita nyo naman ang aking talunan. At pagkatapos nga namin mag-reels ay pumunta siya sa kanyang lala para kunin yung mga ititinda niyang mangga. Dapat talaga dyan mga ka-inday ko, 30 ang pasa niya dyan kasi nga 20 yung kuha niya. Pero syempre dinadagdag naman ni Inday Sofia yan sa baon niya. Kaso syempre nakahiyaan na rin kaya pinapasa na rin namin ng 50 kada 2 kilo. So bale 25 lang yung 1 kilo mga ka-inday ko. Sa palengke nga ang kilo niyan 30 to 40 o di ba? Pero okay lang yan, at least wala naman kaming puhunan kasi nga sariling puno yan ng kanyang lola. At nagpapasalamat talaga kami sa mga bumibili ng mangga sa amin ng paulit-ulit. Kasi alam nyo ba na napakalaking tulong yan para sa pag-aaral ni Inday Sofia? Nakakaipon kaya siya ng baon dyan, pangbayad dun sa may UE dahil sa mangga na yan. Maraming salamat po talaga sa mga bumibili sa amin ng mangga. God bless!